Sige, bago po tayo magsimula, tayo po yung manalangin. Let's ask for God's blessing. Panginoon, gabayan niyo po kami sa aming tatalakayin. I pray na bigyan niyo po kami ng serious hearts and minds for us to understand who we are as evangelicals and ano ang inyong kalooban at plano para sa aming church. We love you in Jesus' name. Amen. So this morning and in the next few weeks, ang aaralin po natin is yung book ni Michael Reeves entitled Gospel People, A Call to Evangelical Integrity. Ibig sabihin, since we are an evangelical church, Believers Fellowship Evangelical Church, dapat maunawaan natin bakit tayo tinatawag na evangelical. We know our identity, tatayo tayo dito, and we become confident that itong label na ito is not just a man-made label, but actually, nire-represent nito ang katuruan ng banal na kasulatan. Okay? So first, ang topic natin is, what are gospel people? What are gospel people? So before we dive deep sa ating lecture, pwede ko ba kayong tanungin, for you, ano ang inyong pagkakaunawa ng word na evangelical? May sumagot po ba? Ebanghelyo, yes. Ebanghelyo, gospel. Ano pa? So kapag nakita nyo yung word na evangelical sa isang church, or sa atin, bakit tayo tinatawag na evangelical? Bakit hindi Baptist or Pentecostal? What does it mean to be evangelical? Actually, pastor sa akin, hindi ko. Okay. Talagang hindi. Which is fair po siya kasi marami din actually ang hindi sure, bakit nga ba kami evangelical? Bakit sila Baptist? Yes. Kanina ang tanong ni Richard, bakit iba Methodist? Bakit sila Baptist? Yes. Bakit tayo Evangelical? Yeah. Yeah. Sino pa po? Sige. Okay. Maganda pong na-bring up niyo yung born again kasi isa pa yun sa magulong term. Kapag born again, ang papasok sa isip natin, Kristiyano na hindi Katoliko. Yan. Or church na merong banda. Yan, born again yan. So may ganong idea. So good question po. Mamaya makikita natin ano ba yung born again. So yung born again po kasi ano lang yun eh. Term lang yun na ginagamit madalas ng mga Katoliko para i-describe yung mga Kristiyano na hindi part ng Roman Catholic. So lahat ng Kristiyano na hindi Katoliko, born again yung simbahan niya. Kasi ine-emphasize yung idea na dapat kang maborn again sa pamamagitan ng pananampalataya. So any more questions? Answers pala. Anong ibig sabihin ng evangelical para sa inyo? Especially sa mga members siguro ng church na ito kasi evangelical church tayo eh. Bakit nyo tinawag na evangelical ang church at ang mga sarili ninyo? Anyone? Ano pa? Si anyone na gustong sumagot? Sorry po? Yun. That's a good answer. So, because we believe that we are given the Great Commission, na tayo ay tinawag ng Panginoon na humayo, no? To share the gospel, make disciples, to proclaim the evangel, the gospel. Pero question, hindi ba ito ginagawa ng ibang church? What makes us different from others? Actually, Baptist mas agresibo soul winning. Sige, so yun yung goal natin. Ano bang ibig sabihin ng evangelical? Dahil maraming definitions, no? There are many angles kung saan natin pwedeng talakayin ano ba yung evangelical. For many, ayun, kapag hindi ka Katoliko, then evangelical Christian ka. Especially sa US, kapag yung political stand mo ay conservative ka, hindi ka liberal, then Christian ka, evangelical ka.
You're not a liberal Christian, kundi evangelical Christian ka. So maraming idea kung ano ba yung ibig sabihin ng evangelical. So let's define, or let's try to define kung ano ba yung evangelicalism. Ano bang ibig sabihin nito? So sabi ni Jude, sa Jude verse 3, "Beloved, although I was eager to write to you about our common salvation, I found it necessary to write appealing to you to contend for the faith that was once for all delivered to the saints." So according kay Jude, mayroon daw pananampalataya or body ng katotohanan, truths, mga doktrina na once for all ay ipinasa sa mga mananampalataya. So ang goal natin as Christians is to find out ano ba itong mga katuroang ito na ipinasa sa atin mula sa ating mga mga ninuno in the faith. Okay? And our goal is to know na ang pagiging evangelical, again, hindi lang siya man-made na title, kundi tinatawag natin ang sarili nating evangelical dahil mayroon tayong biblical case. No? Biblical case. Na important to define it, kasi sabi ni Mark Knoll, the scandal of the evangelical mind is that there is not much of an evangelical mind. Isa sa mga siguro tawagin kong insulto ng people sa mga evangelicals is wala tayong structure pagdating sa ating pananampalataya at church government like that. No? Yung evangelical, marami na siyang meaning to the point na nawalan na siya ng meaning. So this is our goal, to define what evangelical is, not only historically, but according to Scripture. No? So yung evangelical ay nanggaling sa Greek word na evangelio, which means good news. Okay? Good news, alam naman natin kung ano yung gospel, yung good news. No? So the gospel is the message that we find in the Bible tungkol sa buhay ng Panginoong Hesus, kanyang kamatayan at muling pagkabuhay para sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. That is the gospel. So when we say that we are evangelicals, ito ang sinasabi natin. Being evangelical means we are people of the gospel. Tayo ay mga tao, mga Kristiyano, na defined by believing in the gospel. At lahat ng mga paniniwalang kaakibat nito. Okay? Let me give you one aspect ng church history kung saan natin makikita yung word na evangelical. Noong panahon ng Reformasyon, in the 1500s, 1600s, mayroon lamang dalawang church at that time. Mayroong Romano Katoliko, mayroong Eastern Orthodox. Wala nang iba. Mayroong ibang mga kulto, pero mainly itong dalawa. Then ang nangyari si Martin Luther, sabi niya na masyado nang na-corrupt ang church. Kailangan nating bumalik sa Bible. Okay? At ang goal ni Martin Luther at ng iba pang reformers ay hindi ang pagtatatag ng isang bagong iglesia. That's wrong. Hindi nila sinabi, sige, itapon na natin ang lahat ng tinuro ng Romano Katoliko, magtatag tayo ng panibagong relihiyon. Hindi ganun ang sinabi nila. What they said is, kami ang mas faithful na representative ng tunay na iglesia. The true church. So hindi sila nag-break off at gumawa ng bago. Sila ang nagpatuloy ng tunay na church. At ginawa nila ito sa pamamagitan ng pagbalik sa Biblia. At isa sa mga labels na ginamit ng mga reformers para sa kanilang mga sarili is yung word na evangelical. Bakit? Dahil kontra sa Roman Catholic na hindi na nila tinuturo ang gospel, kami ang nagpapangaral ng tunay na gospel. Na ang kaligtasan ay matatanggap lamang natin sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Hindi sa mga gawa. So that's what it means to become people of the gospel. Tayo ang naniniwala at nangangaral ng tunay na gospel. Now, sabi ni Michael Reeves, evangelicalism must be defined theologically. To be evangelical means to act,
not out of cultural or political leanings, but out of theological, biblical convictions. So yung pagiging evangelical daw natin, dapat ang definition natin ay manggagaling sa refleksyon natin sa salita ng Diyos. Hindi sa kung ano ang sinasabi ng kultura, no? Or kung ano yung political leaning natin. Now sabi niya, the subject matter of evangelicalism is the gospel, which is known through Scripture. So ang pagiging evangelical means, ang subject ng ating pananampalataya ay ang gospel. At naniniwala tayo na ang paraan kung papaano natin matututunan at malalaman kung ano ang gospel is sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos. So yun ang simple na definition ng pagiging evangelical. We are all about the gospel. Gospel ang sentro ng ating pananampalataya. At naniniwala tayo na ang paraan kung papaano natin ito maituturo, mapapaniwalaan, at maisasabuhay ang implications ng gospel is sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos. This is what it means to be evangelical. Okay? Ang sentro ng mensahe natin, ang sentro ng pamumuhay natin ay ang mabuting balita patungkol kay Kristo. At ang pinanggagalingan ng lahat ng ating pinaniniwalaan, sinusunod at tinuturo ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. So that's what it means to be evangelical. Now, kailangan natin itong ma-define or maunamaan. Ang evangelicalism po ay hindi isang denomination. Okay? Hindi denomination ang evangelicalism. First time kong marinig ito nung umattend ako ng conference na si Pastor Dime ang nagturo. Kasi before, hindi ako evangelical, Baptist ako. So wala akong idea kung ano evangelicalism. Then nung tinuro niya ito, ayun palang evangelicalism. Akala ko denomination. Sabi niya hindi. It's a movement within Christianity that crosses denominations which rallies around the gospel as taught in Holy Scripture. So hindi po denomination ang evangelical. Ito po ay movement. Ibig sabihin, sakop ng evangelicalism ang iba't ibang denomination na nangangaral ng tunay na gospel at tumatayo sa salita ng Diyos. Okay. So that's what it means to be evangelical. Kung ikaw ay Kristiyano na naniniwala sa tunay na gospel at tumatayo ka sa tamang pag-i-interpret at pagtuturo ng salita ng Diyos, pasok ka sa pagiging isang evangelical. Whether Baptist ka, or Methodist ka, or Presbyterian ka, kapag ka iyon ang iyong conviction, evangelical ka. That's what it means to be evangelical. We unite around the truth of the gospel and the Bible as our only infallible authority. Tanging authority na hindi nagkakamali. Okay? So yun. Now, paano natin malalaman kung ano yung evangelical theology? Ibig sabihin, ano yung mga doktrina na pinangahawakan ng mga evangelical? Which is difficult. Mahirap po siyang i-define. Bakit? Wala pong unified or formal na confession of faith ang evangelicals. Wala tayong iisang document lang na ito yung kinikilala natin na faithful na statement na nagsasabi kung anong pinaniniwalaan natin. Kada evangelical church, may kanya-kanyang statement of faith. Okay? So, ngayon, meron bang such thing as evangelical theology? Kung wala naman palang formal statement of faith. Yes. Bakit? Evangelicalism simply seeks to expound the gospel from Scripture. Okay? So, whatever denomination that is, as long as na-expound nila ang gospel mula sa Biblia, at lahat ng tinuturo at pinanghahawakan nila ay galing sa Biblia, we call them evangelical. Now, punta po tayo sa Bible ngayon. May mga titingnan tayong passages na nagtuturo sa atin ano yung mga core na doktrina na pinanghahawakan ng mga evangelical. Now, hindi ito comprehensive. Ibig sabihin, hindi lahat ng topic sakop nitong mga core doctrines na ito.
Ngunit, para matawag kang evangelical, dapat pinanghahawakan mo itong core doctrines na ito. Okay? Now, ano yung mga doctrines na ito? First, let's look at Romans chapter 1, verses 1 to 4. By the way, kung may mga questions kayo, please list them down. Mamaya, meron tayong Q&A. No? Nasabi ni Paul, Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God, which he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures concerning his Son, who was descended from David according to the flesh, and was declared to be the Son of God in power according to the Spirit of holiness by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. So yung mga elemento ng evangelical faith, makikita po natin dito. Una, makikita po natin na nabanggit ang tatlong persona ng Diyos. The gospel of God, the Father, concerning His Son, declared to be the Son of God, no? And then, according to the Spirit of holiness. So, that's one, Trinity. Number two, makikita po natin na ang gospel na itinuro ng Apostol Pablo ay naaayon sa Holy Scriptures. Promised through His prophets in the Holy Scriptures. So, Trinitarian, Biblical. Lahat ng paniniwala natin ay galing sa Bible. Third, no? Sabi dito, the gospel is concerning His Son. Ibig sabihin, ang pananampalataya ng evangelicals ay Christ-centered. It's about Christ at ang ginawa niya para sa atin. At pang-apat, ang siyang kumikilos ay ang banal na Espiritu. The Spirit was the one who resurrected Christ from the dead. Okay? So yun yung apat na makikita natin from this text. So for Paul, the gospel is, number one, Trinitarian. Second, it's biblical. Third, it's Christ-centered. Fourth, it's Spirit-effected. So kapag pinanghahawakan natin itong apat na bagay na ito, it means we are evangelicals. We believe in the doctrine of the Trinity. We believe na ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay ang tatlong persona ng Diyos. Sila ay hindi magkakaparehas na persona, magkakaiba silang persona, ngunit iisa silang Diyos. Number two, biblical. Hindi lamang natin pinangahawakan na Bible-based tayo, but we believe in the proper interpretation of the Bible. Mahalaga po yun dahil maraming grupo ang nagsasabi na biblical sila. Dahil lang mayroon silang mga bersikulong nababanggit. Ngunit hindi. To be biblical doesn't mean na mayroon kang verse for your beliefs. It means, yung paniniwala mong yun ay pinanghahawakan mo dahil inaral mo ng wasto at ininterpret mo ng tama ang salita ng Diyos. Yun yung biblical. Then Christ-centered. Ibig sabihin, ang sentro ng ating proclamation, ng ating paniniwala, teaching, and life is si Jesus. And fourth, naniniwala tayo na ang banal na Espiritu ang kumikilos sa bawat isa para manampalataya tayo at para maisabuhay natin ang Christian life. Another passage, let's look at 1 Corinthians. Sabi dito, for Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, and not with words of eloquent wisdom. So nabanggit yung word na gospel. Lest the cross of Christ be emptied of its power. Na-mention yung cross ni Christ. For the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and the discernment of the discerning I will thwart. Where is the one who is wise? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? For since in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom, it pleased God through the folly of what we preach to save those who believe. For Jews demand signs, Greeks seek wisdom, but we preach Christ crucified. The next, and I, when I came to you, brothers, did not come proclaiming to you the testimony of God with lofty speech or wisdom. For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. And I was with you in weakness, and in fear and much trembling, and my speech and my message were not in plausible words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, so that your faith might not rest in the wisdom of men, but in the power of God. Now, ano ang mga elementong makikita natin mula sa tekstong binasa natin?
Yan, Paul is clear that the gospel, one, is not human wisdom, but God the Father's revealed wisdom. Yung gospel ay pinanghahawakan natin, hindi dahil ito ay nabuo sa pamamagitan ng karunungan ng tao. Ito ay bagay na inihayag sa atin ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang salita. Pangalawa, ang mensahe ng gospel ay tungkol kay Kristo at ang kanyang pagkapako. That is the message that He proclaimed. And third, it is made effective in the power of the Spirit. Mauunawaan lang natin ito at magkakaroon lang tayo ng tunay na pananampalataya sa pamamagitan ng kapangyarihan at pagkilos ng banal na Espiritu. So, similar doon sa nabanggit kanina. Still Trinitarian, still rests in Scripture, wisdom of God, revealed wisdom, about Christ, and about the power of the Holy Spirit. Another from 1 Corinthians 15. Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved, if you hold fast to the word I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins, in accordance with the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day, in accordance with the Scriptures. So mayroong tatlong bagay ulit tayong makikita dito. Number one, the gospel is biblical. Sabi ni Paul, in accordance with the Scriptures. Inulit-ulit niya. Ang tinuturo ko, hindi katuruan ko, kundi bagay na nakasaad sa banal na kasulatan. Pangalawa, it's Christ-centered. Ang pinaproclaim is that Christ died, was buried, and raised on the third day. Then pangatlo, regenerative. So hindi nabanggit ang banal na Espiritu dito, ngunit ang tinuturo ni Pablo dito is that the gospel ay hindi lamang siya for our information, but para sa ating personal na kaligtasan, in which you stand, by which you are being saved. At sino ba ang kumikilos para tayo manampalataya? It's the Holy Spirit. Then, last, we look at Galatians. Sabi ni Paul, I would have you know, brothers, that the gospel that was preached by me is not man's gospel. For I did not receive it from any man, nor was I taught it, but I received it through a revelation. Again, ang pinanggalingan ng katuruan niya ay ang Diyos. The next. See with what large letters I am writing to you with my own hand. It is those who want to make a good showing in the flesh who would force you to be circumcised, and only in order that they may not be persecuted for the cross of Christ. For even those who are circumcised do not themselves keep the law, but they desire to have you circumcised that they may boast in your flesh. But far be it from me to boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by which the world has been crucified to me, and I to the world. For neither circumcision counts for anything, nor uncircumcision, but a new creation. Okay? So Paul speaks here of the gospel as one, revelation. Ito ay gospel na inihayag ng Diyos, hindi gawa-gawa ng tao. Pangalawa, it is about redemption, pagtutubos, katubusan natin. It concerns the cross of our Lord Jesus Christ. At pangatlo, regeneration, nabanggit yung new creation. It brings the radical renewal of a new creation. Ine-emphasize yung tunay na pagbabago sa buhay ng isang mananampalataya. Okay? So, ang tunay na evangelicalism ay mayroong klarong theology or mga doktrina at paniniwala. And at its heart lie three essential heads of doctrine. Mayroong tatlong core na importanteng doktrina na pinanghahawakan ng mga evangelicals, and the rest ay nagfo-flow mula sa tatlong importanteng bagay na ito. Naniniwala tayo sa number one, the Father's revelation in the Bible. Number two, we believe in the Son's redemption in the gospel. And number three, we believe in the Spirit's regeneration of our hearts. Okay? So like the first, we believe that Scripture alone is where we stand. Nanggaling ito sa Diyos. Naniniwala tayo na ang core message natin is ang pagtubos sa atin ng anak sa pamamagitan ng gospel. At pangatlo, ine-emphasize natin ang kahalagahan ng application nito sa ating mga puso. Hindi sapat na alam lang natin ang tinuturo ng Bible, na unawaan natin ang ginawa ng anak, but may application ng banal na Espiritu sa ating mga puso.
Okay? Now, in the next weeks, ito ang mga tatalakayin natin. So, pwede niyong picturean ito. So, ito yung mga essential core doctrines nating mga evangelical. Kapag hindi mo pinangahawakan itong mga bagay na ito, hindi ka maituturing na tunay na evangelical. So again, at the center is the doctrine of the Holy Trinity. That's very important. We are Trinitarians. Naniniwala tayo, again, na-mention ko na kanina, in the Trinity. And then, mayroong mga heads na sakop itong iba-ibang doktrina. Revelation from the Father, redemption by the Son, regeneration through the Spirit. Okay? Kaloob ng revelation from the Father, naniniwala tayo first in the supremacy of Scripture. Ibig sabihin, higit sa lahat, naniniwala tayo na Scripture ang ating kinikilala bilang supreme and final infallible authority. Okay? Scripture is supreme. Kung anumang authority ang mayroon tayo, dapat nakapailalim sa otoridad ng banal na kasulatan. Pangalawa, naniniwala tayo sa inspiration ng Scripture. Ibig sabihin, ang banal na kasulatan ay hindi nanggaling sa tao, kundi Diyos mismo ang may akda nito at siya'y gumamit ng mga tao para ito ay maisulat. Pangatlo, trustworthiness of Scripture. Naniniwala tayo na pwede nating pagkatiwalaan ng salita ng Diyos, walang labis at walang kulang sa kanyang inihayag, at wala itong anumang bagay na itinuturong mali. Okay? Then next, redemption by the Son. Naniniwala tayo sa justification by faith alone. Para maging matuwid sa harap ng Diyos ang isang tao, pananampalataya lamang ang siyang kailangan. Naniniwala tayo na sapat ang ginawa ng Panginoong Yesus sa krus para tayo ay maligtas. Hindi na natin kailangan ng mga santo o kung ano paman, sapat si Jesus. And then Christ's exclusive identity. Ayaw ng Panginoong Yesus ng kaagaw sa ating buhay. Okay? Kung ano siya, sa word ni God, kung ano ang kanyang inihayag tungkol sa kanyang sarili, He is Lord, Savior, Master, yun ang pangahawakan natin. And then third, regeneration through the Spirit. We believe one in the new birth. Ibig sabihin, yung pagiging born again according to Scripture, yung doctrine that it is the Holy Spirit na nagbibigay sa atin ng buhay para tayo ay magkaroon ng tunay na pananampalataya at tayo ay maging tunay na Kristiyano. Second, the new life, yung tinatawag na sanctification, pagpapabanal. Tayo ay binabago ng banal na Espiritu. Nang sa gayon, tayo ay matutong magsisi sa ating mga kasalanan at mamuhay ng mga lives that bring glory to God. And third, the new people. Naniniwala tayo na niligtas tayo ng Diyos para tayo ay ma-incorporate sa community, which is the church na nagwo-worship at nagse-celebrate ng sacraments for the glory of God. So ito yung mga pinangahawakan natin bilang evangelicals. Okay? Now, sabi ng author ni Reeves, these serve as simple table of contents of evangelicalism. Again, hindi po ito comprehensive. What I mean is, ito lang yung core. Ngunit marami pa tayong doctrine na dapat i-explore at paniwalaan. So these serve as simple table of contents. Sabi niya, it is worth noting that this outline follows the shape of both the Nicene Creed and the Apostles' Creed, demonstrating that evangelicalism seeks not only to be plain biblical Christianity, but creedal Catholic Christianity. So yung word na Catholic, by the way, it means universal and historic. Hindi po nito tinutukoy yung Roman Catholic. Okay? When we say Catholic, we believe that the church is ancient, luma na, matagal na, and universal. Isa lang ang pinangahawakan nating mga tunay na Kristiyano. So, as evangelicals, hindi tayo naniniwala na tayo ay bagong church. Na gumawa tayo ng bagong grupo. What we are saying as evangelicals is, kami ang tunay na katolikong Kristiyano. The Roman Catholic Church is a false Catholic Church. Bakit? They do not believe in what the Bible teaches anymore. Marami na silang dagdag. No? So yung Apostles' Creed and Nicene Creed, ito ay mga lumang dokumento na isinulat ng mga Kristiyano para ilatag, ito ang pinaniniwalaan namin dahil ito ang nakasulat sa salita ng Diyos. And what we believe as evangelicals is naayon sa Nicene and Apostles' Creed. Okay? Which means, hindi lang tayo biblical, that is,
we don't just believe that we are biblical, na lahat ng tinuturo natin ay according sa Bible, but sinasabi rin natin na dahil biblical tayo, dahil faithful tayo sa Bible, tayo ang tunay na Christianity. We are the true Catholic Christians na historic. Hindi bago ang pananampalataya natin, kundi kung ano man ang tinuro ng Bible, ng mga apostol, ng mga lumang Kristiyano, yun din ang pinangawakan natin. Wala tayong dinagdag, wala tayong binawas. Okay? So that's what it means to be evangelical. So again, in the next few weeks, ito yung mga tatalakayin natin. Iisa-isahin natin yung mga bagay na nakasulat dito. Sa ano ba yung mga core doctrines na pinanghahawakan natin as evangelicals. Okay? So hanggang dito lang ang ating tatalakayin. So it's more of an introduction. What do we believe as evangelicals? Bakit tayo tinatawag na evangelicals? Then later siguro matatalakay natin na sapat na ba na tawagin ang sarili nating evangelicals? Should we explore any more doctrines na nahayag sa Bible? No? Na hindi natin na-explore, hindi natin alam. Right? Or mayroon ba tayong bagay sa church natin na hindi pala ito pinanghawakan talaga ng evangelical? So dapat nating iwan at dapat nating i-embrace itong tinuturo ng salita ng Diyos. So yun lang. Now, let's go to our question and answer. So kung may mga bagay na siguro naguluhan kayo sa presentation or masyadong mabilis, gusto nyong ma-explain ulit, you could raise your hand. Or kung meron kayong mga questions and concerns, practical concerns about our church regarding our direction as evangelicals, pwede rin kayong magtanong. So anyone who wants to ask? I'll try my best to answer. Questions, clarifications? Si Aigi may question. Ay. Yung 19th Creed and Apostles' Creed, if you really understand, the Apostles' Creed and 19th Creed are actually incorporated in the Roman Catholic Church and in the Roman Catholic Mass. They embody those creeds more than we do in their in every Mass, in the structure of their Mass, if you really understand it. And how come we can say na, if we were saying, if you are saying that the true Catholic Christianity is dependent on kung gaano tayo true dun sa Nicene and Apostles' Creed, then the Roman Catholic Church also falls into that category. Good question. I would actually argue that the Roman Catholic Church is unfaithful to the Apostles and Nicene Creed. Bakit? Rather than embracing those creeds according to how the original framers of it understood Scripture and wrote them down, dinagdagan nila. So para bang ganito? They interpreted the Apostles' Creed and the Nicene Creed out of context, especially sa doctrine of the church. Kasi pagdating sa Trinity, sa pagiging Diyos ni Jesus Christ, same tayo with the Roman Catholic Church. We agree. But when it comes to the doctrine of the church, paano natatanggap ang kaligtasan, ano yung efficacy ng sacraments, with regards to the role of Mary and the saints, hindi nila faithfully in-interpret ang Nicene Creed. Kaya nagkaroon ng Reformation. They said, itong Roman Catholics, hinhijack ninyo not only the Bible, but you hijack the Apostles' Creed and the Nicene Creed para ituro yung mga man-made doctrines nyo. The Reformer said, the Nicene Creed and the Apostles' Creed ay amen. Kaya huwag nyong dagdagan. It is simply an expression of biblical Christianity. So, the Roman Catholic Church does not fall under evangelicalism. Because rather than pagiging faithful sa salita ng Diyos at faithful sa tamang intention ng Apostles' Creed and Nicene Creed, nagdagdag sila ng mga bagay na hindi naman naaayon sa salita ng Diyos. Siguro to clarify, especially for
for our members here who are not so familiar, in another Sunday or another schedule, ano ba yung Nicene Creed? Yes. At ano ba Actually, yung Apostles' Creed? Isa yan sa mga nakaschedule na tatalakayin natin. Okay. Especially dahil 1700 anniversary ngayon ng Nicene Creed. So we will tackle that. Ano ba yung mga nakapaloob doon? Kasi marami sa atin either hindi pa nabasa or hindi tayo aware. Pero parang ganun. And also, if we go through it, for example, no, Apostles' Creed, I believe in God, the Father Almighty. So, we go through it every line Yeah. and see the biblical. Yeah. Because it's not really, parang, we hear it often, hindi na natin talaga naiintindihan. Yeah. Diba? And then, what That's good. makes it what makes the Roman Catholic Church? What aspects of it na sinasabi natin ngayon na hindi align yung Roman Catholic Church with Yeah. the Apostles' Creed? Because in every Mass, that's how they really, they incorporate it in every Mass. Na talagang they declare what they believe in. Yeah. We don't do it nga here eh. Yeah, yeah. Diba? Actually, meron akong narinig na sa FEBC, yung every Sunday na worship na, hindi ko alam kung anong church ang narinig ko na sa Christian Church, yung sa FEBC, yung sa radyo. Hindi ko alam kung anong church yon. Inaano nila ang Apostles' Creed. Yeah. Sabi ko, wala, bakit kaya kasama Apostles' Creed doon? Kasi ang mentality ko yun, pang ano yun eh. Pang Katoliko. Pang Catholic. Tama. Ayun. Sorry, ayun po. Nag-attend po ako abroad ng worship service. Yung worship service nila, at the first part of the worship service, they declare the Apostles' Creed. Yeah. Tapos nagulat din po ako noon kasi hindi ko po alam noong time na yon. Galing po akong Catholic yung background ko. Siyempre, sa Mass, i-dinedeclare si Apostles' Creed. Pero sa Christian worship services, never ko pang siyang na-experience na dineclare si Apostles' Creed. First time ko po yun. So parang feeling ko pagdating ko doon, nagkamali ba ako? Nagoyo ko. Yeah, that's a good point to bring up. Siguro dahil as evangelicals, hindi tayo aware sa history natin eh. But if you look at the history of evangelical Protestant churches, part talaga siya ng worship service. Yeah, sa Pilgrim, they do that. And even in the 1600s, 1700s, part talaga siya ng worship service. I think isa sa mga dahilan kung bakit natin hindi na siya ginagawa, dahil masyado tayong nag-overreact sa Roman Catholic Church, na para bang lahat ng ginagawa nila mali. So, lahat ng tunog Katoliko, wag na natin gawin. Gawa tayo ng bago. No? So, that's one overreaction. But ayun nga, it's good na tingnan natin, what do these documents say? Kasi ancient itong mga documents na ito. Sobrang tagal. Bago pa magkaroon ng Roman Catholic Church, nandito na yung mga documents na yan. Eh. So, let's look at what these documents say. And makikita natin na, ito ay mga restatement lang pala. In fact, in many cases, inulit lang nila yung sinasabi ng salita ng Diyos. So that's one topic for another day. Sige, any more questions? Clarifications? Siguro siguro may mga bagay akong sobrang bilis na pasadahan. Hindi ko na-explain ng maayos. You could ask me to repeat or explain further. Suggestion in the coming Bible studies, these things that we're discussing are very essential in believers' life. Na maintindihan siya, hindi lang as head knowledge, pero maisabuhay talaga siya. And with that, I think it's more important na ma-prioritize natin yung quality ng Bible study more than the quantity of what we finish in one Sunday. Mm-hmm. So, for example, if we have to discuss, for example, ang Apostles' Creed, even if we take 2 to 3 Sundays, but to understand it in a life level. So, what does it mean to really believe in God, the Father Almighty? Without, na parang, alam ko lang siya, pero ano ba talaga siya sa buhay ko? As a person, as a business person, as a student, pag nag-encounter ako ng circumstances in my life, paano ko ba talaga siya maisabuhay as I really believe in God, the Father who is Almighty and the Creator of heaven and earth.
naintindihan ko ba talaga siya, na ganun siya ka-powerful. Siguro, that's just a suggestion, no? On how we can go about it. Because it's very encouraging. Many people are here today. It shows interest in understanding and to study more. But sana, more than makakover tayo maraming topics. Yeah. Mas maganda yung quality ng bawat discussion to be more adept sa lahat ng Right. nag-a-attend. Yun lang. Suggestion only. Yeah. Which is a very good and dapat ganun talaga. No? That's our aim. Hindi lang mapuno yung utak natin ng information, but really, ano ngayon kung ito ang doktrina na pinangawakan ko, ano ang epekto nito sa everyday life ko? So we will strive to do that. Any more questions? Lang dun sa sinabi ni ID. Kasi minsan we go to a worship service or a Bible study and we often hear the pastor saying na dapat hindi tayo nag-spoon feed. So it means na usually they would teach the scripture in the proper context, what the scripture is saying. Tapos the members are left to reflect on themselves how this affects their lives. Pero kasi not all of us are in that level pa of maturity where they can on their own really reflect on the implication of the Word of God to their lives. So just to add on what ID said, it would be very helpful and beneficial also. Especially kasi ang dami nating doctrinal topics na pag-uusapan which are, Yeah. I think, merong malalalim dyan na medyo mas mahirap ma-understand on our own. So even if it's a little bit spoon-feeding, it would be very helpful to really deep dive into what is the implication and application. Yeah. Good suggestion. Yeah. So for now, medyo broad siya kasi introduction broad overview. But kapag ka napunta na tayo doon sa mga specific topics, mas magiging na siya. We will expound more on ano bang ibig sabihin ng bawat isa. And our goal is to affect the head, heart, and hand. So ano yung truth na dapat kong matutunan? How does this truth drive me to love God? At ngayon, ano ang magiging application ko nito sa buhay ko? So, yun yung goal natin. And ayun, tama naman. Actually, hindi ako masyadong agree doon sa idea na the pastor should not spoon-feed the church dahil trabaho naman ng pastor actually to feed the congregation. We don't outsource yung exposition ng word sa congregation. Although, ang goal naman talaga is ma-equip ang church na matutong magbasa. But, ayun nga, hindi dapat siya i-outsource. Kung faithful ako, which I try to be, although I fail many times, kung faithful ako, dapat gawin ko ang lahat ng makakaya ko to make the people understand. Any more questions, clarifications? Or gutom na ba lahat? Sige. For example, the Pentecostal brothers and sisters, we cannot judge that they're not evangelical. If they are in Christ, if they are gospel-centered, we cannot say that they are not evangelicals. Because usually si Pentecostal, diba, they're focused on the gifts. But if they are focused on the gospel also, then we cannot parang conclude na, hindi namin to sisters. Right. Magandang. So, again, yung evangelical, it's a term of unity amongst Christians. So, hindi lahat ng Christians evangelical. For example, kapag mayroong Protestant church nagtuturo na ang salita ng Diyos ay mayroong mali, may error si Moses, may error si Paul, hindi sila evangelical. Okay. But if a church believes in all of these things, which we'll expound later on, kahit anong denomination or grupo man yan, evangelical sila. And in that, we find our unity. Now, we might not worship in the same church, but when it comes to fellowshipping as brothers and sisters, we stand hand in hand with one another. So yun, wag nating i-judge na porket Pentecostal sila, we have a different understanding of the spiritual gifts, speaking in tongues, hindi na sila evangelical. Ibang usapan kapag ginawa nilang necessity ng pagiging evidence ng Christian life ang speaking in tongues. That's a different issue. Kapag sinabi nila na malalaman mong tunay na Kristiyano ka kapag na-experience mo yung second baptism.
na tinatawag, mag-speak in tongues ka, may dreams and visions ka, that is where we draw the line. Kapag ka ganun, you are going beyond evangelical faith. Hindi na nagiging sapat sa'yo yung faith alone and the fruits of faith that we see in Scripture. At when it comes to God's revelation, nadadagdagan mo na. Nagiging necessary na ngayon yung dreams at visions. Hindi na sapat ang salita ng Diyos. So, ayun. Depends on what kind of Pentecostal they are. Meron naman kasing mga ganun na hindi naman extreme. Like for example, John Piper believes in the continuation of those gifts. He believes in tongues, pwede pa rin magkaroon ng visions, but he doesn't go beyond what Scripture is. Teaching about justification by faith, or Scripture as the final rule. So yun. Nasagot ko ba yung questions? So meron pa po bang tanong? Clarification? Or reflection you want to share? Yeah. As far as I know, ang JIL, pinangahawakan din nila itong mga bagay na ito. So, may mga bagay that I don't agree with them, pero bilang mga kapatid sa Panginoon, I recognize them. Kapatid, we are brothers and sisters in the Lord. Pero, I think, if I'm not mistaken, naglilin sila sa pagiging charismatic Pentecostal eh. So, mga spiritual gifts, yun ang mga bagay. May ano din sila, I think, they also believe na applicable pa yung speaking in tongues, and a different interpretation of speaking in tongues. Pero pagdating sa core doctrines ng pagiging evangelical, I think pasok naman sila. Yeah. So siguro isa din yun sa weakness kapag sinabi ng church na evangelical sila dahil maraming pwede. May mga bagay na pwedeng may pasok at hindi natin pwedeng sabihin na bawal yan dito kasi evangelical tayo eh. So that's one weakness. But ang strength is we're able to stand on the core doctrines and unite with other Christians who believe the same doctrines. See, any more questions and clarifications? Yun talaga ang cult. Bakit cult? Una, hindi sila naniniwala sa Trinity. Hindi sila naniniwala na si Jesus ay tunay na Diyos. Hindi sila naniniwala na ang Espiritu ay isang persona. Power lang siya, force. So, they don't believe in the Trinity, hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Yun yung mga main na bagay na mali nila. Hindi sila naniniwala na pananampalataya ang daan tungo sa kaligtasan. Kailangan mong maging miyembro ng kanilang iglesia. So, at mali ang kanilang interpretation ng Bible in many areas. So, yung tatlong bagay na ito, na nagkamali na sila. So, hindi sila evangelical. They're part of what we call cults. Which is maling interpretation ng Bible, maling interpretation ng Christianity. Nasagot ko po ba yung question? Any more questions? Yun din, Jehovah's Witness din. We brand them as a cult. Dahil for them, Jesus also is not a true God. Ang kanilang John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was a God. Ibig sabihin, may pagkilala pa rin na Diyos ang si Kristo, ngunit mas mababang klase ng Diyos kung ikukumpara sa Ama. So that's one of the... So we don't believe that they're evangelicals. They're cults. Mali ang kanilang doctrine of God, doctrine of Christ, at ang kanilang paniniwala sa kaligtasan. Doctrine of hell din nila, mali. So for them, wala talagang hell. Parang titigil lang yung iyong pag-exist. Parang blanco lang, wala lang. Pag namatay ka. Ay, kung patuloy ko naman, Pastor, ano naman ang pagkakamali sa Sobrang dami. So, hindi sila evangelical for sure. Hindi sila evangelical. We share sa Trinity. We share in the doctrine of Christ. Pero magkaiba tayo ng doctrine of salvation, doctrine of the church. Para sa kanila, ang pagiging matuwid sa harap ng Diyos ay hindi isang one-time act ni God, kundi isang proseso.
So kung titingnan natin ang official doctrines nila, justification is a process. So para maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos, isa siyang proseso na kailangan nating pagdaanan. Pananampalataya, pagsunod, pag-undergo ng sacraments ng church para pagka namatay tayo, posible na tayo ay maging matuwid. Pero hindi sure. Kapag tayo ay namatay at hindi tayo kumpletong sa ating katuwiran, tayo ay malalagay sa purgatorio kung saan ipupurga tayo sa mga kasalanan natin. Then when it comes to Mary and the saints, naniniwala sila na mayroon din silang role para sa ating paglapit sa Diyos. Kailangan nating dumaan sa kanila, humingi ng extra na grace, which are things na hindi naayon sa salita ng Diyos. Okay. So now, to be clear, sabihin ko lang na hindi porket hindi evangelical ang isang tao, hindi siya true Christian. Posibleng ang isang tao ay mayroong mga konting pagkakamali at maling pag-unawa sa mga doktrina, ngunit at the end of the day, ang pananampalataya nila ay na kay Kristo lamang. So mayroong mga Katoliko na hindi talaga nila naunawaan ang doktrina nila, pero ang alam lang nila, si Jesus ang aking Panginoon at tagapagligtas. So makikita pa rin natin sila sa langit kung gano'n. In spite of them. Kasama na dun yung si Father at saka si Magandang yung tanong yan. Espiritu. Okay, good Kasi question. sinabi mo, pag hindi na naman nanampalataya kay Jesus, kay Lord, ayun, ay, nawala yung Espiritu at saka Ama. Good question. Magandang tanong yan. Naniniwala tayo na ang pag-reveal ng Diyos ng kaligtasan sa atin ay ito. Ang Ama ang nagpadala sa kanyang anak, ang anak ang namatay sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan, at ang Espiritu ang siyang kumikilo sa atin para ating maunawaan ang mabuting balita. At tinuturo ng Bible na ang object ng ating pananampalataya ay ang Panginoong Yesus. So, ibig sabihin ba nun, wala ng Ama at wala ng Espiritu? Hindi naman. Remember, sabi ni Jesus sa Gospel of John, kapag nakilala niyo ako, nakilala niyo na rin ang Ama. Okay? At sabi rin ni Jesus sa John na ang role ng banal na Espiritu ay ituro tayo sa Panginoong Yesus. So kapag inilagay natin ang pananampalataya natin kay Kristo, nandoon na rin yung idea na sa pamamagitan ni Kristo, nakikilala ko ang Ama at nararanasan ko ang pagkilos ng banal na Espiritu. Okay? So mayroon silang siguro I would say iba't ibang role sa kaligtasan natin, ngunit hindi ibig sabihin na sa role ni Jesus walang kinalaman ang Ama o ang Espiritu. Dahil ang kaligtasan natin ay iisang trabaho lamang ng Trinidad. Magkasama ang tatlo. But kailangan nating unawain ano ang role ng bawat isang persona ng Trinity sa kaligtasan ko. Okay. So naging clear ba yung sagot ko? Or medyo malabo? Nandun na yun. Nandun na lahat. Of course, oh. Through Jesus, makikilala natin ang Father, sabi ni Jesus. And si Spirit, ang goal niya sa buhay natin is ituro tayo kay Jesus. So kapag naunawaan natin kung sino si Jesus, naunawaan din natin sino ang banal na Espiritu at anong pagkilos niya sa buhay natin. So laging magkasama yung Trinity sa kanyang work. Different roles maybe, but one work of salvation. So every time, for example, ang Spirit, either nababanggit siya as Spirit of God or Spirit of Christ. Ibig sabihin, kapag nananahan sa atin ng banal na Espiritu, kasama na din natin ang Ama at ang Anak. So, ayun. Oo. Ang hirap niyang sagutin. Yes and no. Yes, dahil kapag lumalapit tayo sa Ama, lumalapit tayo sa Diyos. At lahat ng pagkilos ng Diyos sa atin, laging kaakibat ang pagkilos ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Ngunit kapag tinawag natin ang Diyos Ama, hindi natin pwedeng i-attribute sa Kanya ang mga gawa ng Anak. For example, hindi tayo pwedeng manalangin na, Ama, salamat sa inyong pagkamatay sa krus. Dahil hindi ang Ama ang namatay. Ang Anak ang nagkatawang tao at namatay sa krus. Okay.
So whenever we look at the Bible, kapag nananalangin tayo, madalas ang Ama, tinatawag natin para, for example, in the work of creation, pag-provide, pag-protect, ang anak sa kaligtasan, sa pagkamatay niya sa krus, sa pagtutubo sa atin, ang banal na Espiritu sa pagpapalakas sa atin, pag-encourage, pag-comfort. So, kailangan nating alamin ang salita ng Diyos para malaman natin ano ang, kumbaga, pinaka-prominent na work ng bawat person ng Trinity. Para sa tuwing nananalangin ako, nagme-meditate ako, alam ko kung ano ang kanilang role sa Christian life ko. Hayag naman kasi siya sa salita ng Diyos. Siguro ngayon, hindi pa ganun ka-clear, pero eventually siguro, pag mas nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, mas natatakel yun, mas magiging clear sa atin, ito pala yung pagkakaiba ng roles ng Trinity sa buhay ko. Kaya sa tuwing nananalangin ako, ito pala dapat kong ipanalangin. Sa Ama, sa Anak, Espiritu Santo. So, ayun, yun yung sagot. So, ano oras na ba? Ama, Anak. Yung word na Lord, no? Opo. Panginoon is Lord, di ba? Tama ba? Hindi ko sure. Pag nagpe-pray, Panginoon, tulungan mo ako. Sino yung Panginoon? Good question, good question. So when we pray, God, no? Diba, Panginoon, Diyos, kapag nananalangin tayo, we're praying to the one God, Father, Son, and Holy Spirit. So pwede naman yun. Wala namang problema yun. Pero ang ordinaryong paraan ng pananalangin na tinuro sa atin ng Diyos, makikita natin sa Lord's Prayer, Matthew chapter 6, verses 9 to 13. Ano ba tinuturo dun? Mananalangin tayo sa Ama, sa ngalan ng Anak, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. So yun yung normal. Pero hindi naman ibig sabihin na bawal ng manalangin sa Anak or sa Espiritu Santo. But whenever we call out Lord, yung word kasi na Lord, yun yung pangalan ng Diyos sa Old Testament, yung Jehovah. Kaya sakop doon ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. So, when we pray, Panginoon, we're praying to the Trinity sa three persons. Now, kung magpe-pray tayo ng Ama, Anak, Espiritu Santo, doon na magiging specific. So, yun. Nasagot ko ba yung question? See, any more questions po? Clarifications? Dati po kasi question ko din yan. Noong nag-start pa lang akong maging Christian, na parang, paano yun? Kanino ako magpe-pray? Oh, sabihin ko, Father, Lord, ito po yung mga nangyari today, ganyan-ganyan. Kausap ko ba si Jesus kapag kausap ko ba si Lord the Father? O, paano papasok sa prayer ko si God the Holy Spirit? Ganyan. Naging question ko din po yun noong nag-start ako kasi parang na-confuse po ako sa role ng Trinity. Pero to encourage lang, Kuya, later on, syempre po nag-attend ng mga Bible study and nag-aaral ng Bible, na-realize ko na may iba-iba nga silang papel na ginagampanan. So, halimbawa po ngayon, pag nagpe-pray ako, na tungkol, halimbawa po, may pinagdidesisyonan, or feeling ko, kailangan pa akong baguhin ni Lord. Alam ko na Holy Spirit yung kakausapin ko, Lord, your Holy Spirit, sana po tulungan niyo po ako magkaroon parang wisdom sa pagdedesisyon, more patience, kung nagalit ako kanina, ganyan. Tapos parang mas clear na kasi nalalaman natin kung ano yung role na ginagampanan nila. Mas madali na silang i-address sa prayer. Yung sinabi din ni Pastor Pet. Pero to encourage, ano yan, parang feeling ko parehas tayo ng pinagdaanan na parang may point na na-confuse how to pray. Kasi parang biglang nagka-trinity. Paano? Pero yun, Kuya, parang once malaman natin, ano ba yung mga anong ginagawa nila, madali na siyang gawin sa prayer din. Yeah. Pero wag sana tayong matakot mag-pray, na baka magkamali ako. We just pray. Pray pa rin tayo. Pakinggan ng Diyos ang ating panalangin, kahit na minsan may mga konting pagkakamali sa prayer natin. But the Lord is gracious. As long as patuloy lang tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Sige, any more questions, clarifications before tayo mag-lunch?
Sige, wala na ata. So, sige. So let me end, no, with saying na itong tatlong R na ito, no, dito tayo ito yung ito yung camp natin. Dito tayo magka-camp out. Now, hindi lang sapat, no, na alam lang natin itong tatlong bagay na ito. We should understand na ano ngayon ang magiging epekto nito sa buhay ko, knowing itong tatlo. So number one, knowing na ang salita ng Diyos ay revelasyon mula sa Ama, dito natin makikilala ang Diyos, dapat natin siyang i-treasure. So kung kinikilala natin ito bilang regalo ng Diyos sa atin para makilala natin siya, malaman natin kung ano ang kanyang kalooban, dapat araw-araw natin itong binubuklat, inaaral. Now, hindi naman kailangan na dapat 1 chapter a day. Kahit kahit 1 verse a day. Or kahit mag-search kayo sa, I could send you actually mga devotions. Sendan ko kayo ng devotions kung gusto niyo pang matuto. As long as mayroon kayong bagay na mapupulot for that day na mag-guide sa inyo mula sa Diyos. So again, kung kinikilala natin ito ay pagpapahayag ng Diyos Ama tungkol sa kanyang sarili, dapat inaaral natin. Pangalawa, kung tayo ay naniniwalang tayo ay tinubos nga ng Panginoong Yesus mula sa ating mga kasalanan dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, dapat araw-araw natin itong pinemeditate at dapat maapektuhan nito kung paano tayo makitungo sa mga tao araw-araw na nakikita natin. Sa bahay, family, sa friends natin, sa trabaho natin, dapat maipamalas natin sa kanila yung identity natin na ako ay isang makasalanang tinubos ng Panginoong Yesus. And then kung naniniwala tayo na ang banal na Espiritu ang siyang nagbigay ng buhay sa atin at kumikilos sa atin, dapat lagi po tayong dependent sa Kanya araw-araw sa pamamagitan ng pananalangin. Lagi nating hingin na, Lord, Ikaw ang mag-control sa akin ngayong araw. Ilayo niyo ako sa kasalanan at kapahamakan at naway maging kalugod-lugod ang buhay ko sa inyo ngayong araw. Lahat ng desisyon ko, lahat ng salitang lalabas sa bibig ko, lahat ng ikikilos ko, naway makaluwalhati sa inyo at makabless sa mga tao sa palibot. So, these 3 things, we believe them and we apply them. So, yun lang, tayo po yung manalangin, magpasalamat po tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito, salamat sa session, sa aming discussion. Naway, sa pamamagitan ng aming mga discussions, mas maunawaan namin kung sino kami as Christians, ano ang tinuturo ng inyong salita, at kung ano ang inyong disenyo para sa aming mga buhay. Lord, we desire to glorify and enjoy you forever. Grant us that privilege by your Holy Spirit. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen.